Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatawag ng special session sa Kongreso si Pangulong Bongbong Marcos sa darating na Miyerkules para anya magpasa ng priority legislative measures. Pero hindi lamang yan ang maaaring gawin sa sesyon. Inaabangan din kung may iluluklok na bagong Senate President sa gitna pa rin ng gusot sa liderato ng Senado. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Proclamation Number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na magdaos ng special session sa June 17 para ipasa ang priority legislative measures. Nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Pero hindi limitado dito ang maaaring gawin ng Kongreso kapag naka-special session na. Maaari na ring aksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbin dito. Kahit ang pagluluklok ng isang Senate President na maaari lamang mangyari sa loob ng sesyon. Matatandaang ipinipilit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero giit ng tinaguriang new majority, pinabakante na nila ang pwesto. Kaya nagkaroon ng mga agam-agam na baka maging magulo ang pagbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso sa Hulyo sa mismong araw ng State of the Nation ni Pangulong Marcos. Ang sabi dati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos muna ang gusot bago siya magpatawag ng special session. Ngayong nagpatawag na ang Pangulo ng special session, hinihinga namin ang pahayag ng Malacanang kung sa mata ng Pangulo ay naayos na ang agawan sa pwesto. Ayon naman sa Makabayan Block sa Kamara, alam daw ng lahat na ang special session ay tungkol talaga sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Kaya dapat daw bantayan maigi ng publiko ang mga magaganap doon. Pag diin ito, anumang pagpapalit ng liderato ay hindi daw dapat maging paraan para malusutan ng mga senador na nahaharap sa akusasyon ng korupsyon ang anumang kaso. Umaasa naman ang House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maayos na ang gulo sa Senado sa gagawing special session. We cannot meddle on the issues of their leadership, but we are hoping and pray that they will be able to fix it on the occasion of this special session. Hinimok ni Senator Win Gatchalian ang mga kapwa-senador na lumahok sa special session. Inihayag din ni Speaker Bogie D na tinatanggap nila ang panawagan ng Pangulo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo, posibleng maganap ang paghalal ng bagong Senate President. Ayon po yan sa ilang senador. Sa gitna niyan, nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakasaad sa Proclamation Number 1318 ang priority legislative measures na nais ng Malacanang na aksyonan ng Kongreso sa ipinatawag na special session. Ang hindi nakasaad, ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. Gayunpaman, pwede itong mangyari ayon sa ilang senador. Maaari lang kasing maghalal ng Senate President kapag nakasesyon ang Senado. Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Matatanda ang sinabi ni dating Palace Press Officer Claire Castro na bago magkaroon ng special session, nais ng Pangulo na maayos muna ang Senado sa naharap na sigalot sa liderato. 12 lang ang senador na bumubuo sa new majority. Kulang pa ng isa para sa kinakailangan 13 para makapagluklok ng Senate President. Ang tanong, nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session dahil naayos na ba ang gusot at may sapat na numero na ang new majority?
Pumukaw pa sa atensyon ang video message ni Senador Joel Villanueva kahapon. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa naghalal noon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero siya na nga ba ang ika-13 senador ng mayorya? Hinihingan namin ng pahayag si Villanueva. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, pinaghahandaan na rin nila ang ilang senaryo gaya halimbawa ng pakikipag-unahan ng kabilang paksyon sa pag-convene ng sesyon. Capable niyang gawin yon. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Sa House, kung natatandaan ninyo, di ba? Nilockdown niyo yung buong Congress para hindi siya mapalitan. Lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Natanong din ng media ang tungkol sa Senate Maze na simbolo na nagaganap ang lehitimong sesyon. May ilang pagkakataon kasi sa Kamara na itinago ang maze para mapigilan ang sesyon at leadership change. Noong taong 1991, nawala ang maze sa gitna ng banta sa posisyon ni noong Senate President Jovito Salonga kaya hindi mabuksan ang seksyon. Kalaunan, nakita rin ang maze at iniluklok bilang bagong Senate President si Neptali Gonzales. Nag-uusapan ako ngayon ng senior leadership namin kung anong pang gagawin. I don't know, marami pong mangyayari. Pero hopefully, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami. Hinihingan namin ang pahayag si Senador Cayetano at kanyang mga kaalyado. Patuloy naman ang paghihigpit sa seguridad sa Senado. Kahit si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, idinaan pa sa X-ray machine ang kanyang bag nang dumating sa Senado kanina. Panay rin ang security check sa loob ng gusali. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ibinibiyahe na pauwi sa kanyang hometown na Talacogon, Agusan del Sur ang labi ng namayapang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia. At bagaman hindi na magigisna ni Bobet ang mainit homecoming, ramdam pa rin ang paghanga ng lahat sa itinuturing nilang batang sports hero mula Davao City hanggang sa kanyang barangay. Nakatutok live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, narito na po tayo ngayon sa lugar kung saan ipinanganak at lumaki ang isang Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. Nasa harap po tayo ng Talacogon Gymnasium kung saan po ipagpapatuloy ang huling bahagi ng burol ng tinaguriang sports hero ng Davao Region. Sa huling gabi ng burol ni Rene Baterbonia sa kanyang alma mater sa Ateneo de Davao Senior High sa Davao City, pinasalamatan ng pamilya Baterbonia ang lahat ng mga nakiramay sa eulogy ng tinaguriang batang sports hero ng Davao Region. Sinabi ng kanyang kuya Rubian na sisikapin daw niyang ipagpatuloy ang pangakong maiahon ang kanilang pamilya sa hirap. Bet, itong mga plano nato sa una nga gusto nato kaboton. Ako na lang jud isa maningkamot para sa atong manghod. Maningkamot ko para nimo. Himuon na akong tanan para sa atong pamilya. Kabilang sa dumalaw sa public viewing ni Rene, si Senator Bongo na isa ring graduate ng Ateneo de Davao University. Ang Ateneo de Davao inanunsyo na ipapangalan nila kay Rene ang covered court sa kanilang senior high building bilang Rene Baterbonia Covered Court. Ire-retire na rin ang jersey number 2 at hindi na i-assign sa sino mang basketball player ng Ateneo de Davao Senior High School. Kaninang umaga, sinimulan na ang funeral convoy para iuwi ang labi ni Rene sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Saksi kami kung paanong tila saglit na tumigil ang mundo ng mga taga rito. Halos bawat bayan na dinaanan ng convoy sa Davao del Norte, may mga grupong nag-aabang, mga mag-aaral, mga empleyado at mga ordinaryong residente. Marami ang sumisigaw ng MVP o Most Valuable Player
Titulong nakuha ni Rene sa palarong pambansa noong 1 taon nang maipanalo niya ang koponan ng Davao Region. Meron ding mga sumisigaw ng Justice for Rene. Ang pagkamatay ni Rene, iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad kung merong naganap na kapabayaan sa pagkasawi ng 18 taong gulang na si Rene at teammate na si Divine Adili. Nasawi sila ng malunod sa gitna ng training Ateneo de Manila Men's Basketball Team sa karagatan ng Dipakulaw, Aurora. Sa hometown ni Rene na Talacogon, ipagpapatuloy ang huling bahagi ng buro ni Rene sa Municipal Gymnasium. 1:00 ng hapon bukas, nakaschedule ang public viewing. At Emily, inaantay po ang pagdating ng funeral convoy ni Rene na anumang oras ay inaasang darating dito. Ang gabi po na ito, Emil, mga kapuso, nakareserve muna sa pamilya para magkaroon sila ng pribadong moment at para magkaroon din ng pagkakataon na makapagdasal at makapag-usap. Kaya nga po bukas, 1:00 ng hapon, uumpisahan ang public viewing para sa kay Rene Baterbonia. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala mga kapuso, nasa kote sa Pasig ang lalaking nang molestya umano ng kanyang menor de edad na stepdaughter sa Northern Samar. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Itinuro ng impormante sa mga pulis ang lugar kung saan madalas makita ang suspect. Diyan lang siya tumatambay, sir, sa may tindahan. Higit 1 oras nagbabad sa mga sasakyan ang mga otoridad hanggang sa dumating na ang pagkakataong ito. Yan yata, sir. Yan yata siya, sir. Para matiyak na ito na nga ang kanilang huhuligin. Lapit ako sa sir, pag ano, ha? Bumaba ng sasakyan ng impormante at nilapitan ng lalaki. Yan nga. Sige. Maya-maya'y nagbitiw na ng senyales ang police asset. May iba pang puwersa ng pulisya na dumating. Hindi na nakaporma ang lalaki. Medyo warat. Ayan. Ang suspect wanted sa patong-patong na kaso ng statutory rape. Namasukan siya bilang construction worker na nalocate itong tao dito sa San Miguel, Pasig City. Nangyari ang krimen sa Katarman, Northern Samar at ang biktima, 12 anyos na stepdaughter ng suspect. Ayon sa impormasyon, nangyayari ang krimen sa kada aalis ng bahay ang ina ng biktima para maghanap buhay. Last na kanyang sinagawa ang itong krimen na ito ay itong nung last year. Dahil tinatakot hindi nakapagsumbong agad ang bata sa ginagawa sa kanya ng suspect. Makaraang malaman na siya'y kinasuhan, dito na siya sa Barangay San Miguel sa Pasig nagtago. Nakapiit sa atin ngayon dito sa Pasig City Jail at waiting for commitment papuntang Northern Katarman, Samar. Ito ay tinaguri ang number 1 sa Region 8, most wanted. Paalala ng pulisya para maiwasan ang ganitong klase ng mga kaso sa loob ng ating mga pamamahay. Dapat ma-establish din po natin yung open communication sa mga anak natin para kung mga ganito na may mga problema, may mga situations na nangyayari sa ating kabahayan, ay open po silang magkapagsabi sa atin. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. May big time rollback sa diesel at kerosene bukas na posible pang masundan kapag napirmahan na ng Amerika at Iran ang kasunduan na itigil ang gera sa Middle East. Pero ang tanong, babalik pa ba kaya sa dating hanggang 40 pesos ang presyo ng kada litro ng langis? Nakatutok si Joseph Moro. Halos 4 na piso hanggang 6 na piso kada litro ang bawas presyo sa diesel bukas. Para sa gas o kerosene naman, 50 sentimos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang rollback kada litro. Pero sa gasolina, depende sa kumpanya at lokasyon ang pagbabago sa presyo. 32 sentimos ang rollback kada litro ng ilang kumpanya, pero ang iba magtataas presyo ng piso at 68 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto na raw yan ang tila unti-unting paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Normally, yung markets move faster, no? So nire-reflect na ng market yung anticipation for a deal to be signed. So yung mga crude oil price are actually down sa 80s na.
Dagdag good news pa dahil pwede magtuloy-tuloy ang bawas presyo kung matuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Inanunsyo ng Prime Minister ng Pakistan na namamagitan sa kanila ang schedule ng pirmahan sa Biyernes sa Switzerland. Kabilang sa napagkasunduan ang agad at permanenteng pagtigil ng dalawang bansa sa lahat ng operasyong militar kasama na ang pag-atake sa Lebanon. Mensahe naman ni US President Donald Trump sa mga barko ng mundo, maglayag na at padaluyin na ang langis. Inaatasan na umano niya ang toll-free na pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatanggal ng blockade o harang ng Navy ng Amerika. The adjustment next week would continue to be a downward trend. We are praying that they are and hoping that they will finalize the deal this Friday. It's time for not just for the Philippines but also for the whole world to breathe a bit of relief, no? Because the conflict that has caused so many problems in our country and all the other countries looks like it's coming to an end. Pero makakahinga na nga ba tayo ng maluwag matapos ang halos 4 na buwan din na sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika? Ayon sa Department of Energy, nasa kalahati hanggang 1 taon pa ang maaaring kailanganin bago bumalik sa dati ang presyo ng krudo. Hindi raw kasi kaagad-agad na may babalik ang supply lalo pat may ilang bansa tulad ng Qatar na nasira ang gas facility. Does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. Bago atakihin ng Amerika ang Iran, naglalaro lamang sa halos 48 pesos hanggang lampas 70 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Pero sa pinakahuling datos ng DOE, noong isang linggo, nasa 75 pesos hanggang 97 pesos ang kada litro nito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nag-resign na sina Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at ang team manager ng koponan 1 linggo matapos ang pagkasawi ng kanilang basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Inanunsyo yan ng Ateneo de Manila University na nagsorry rin kaugnay ng kanilang pananahimik. Nakatutok si Mark Salazar. Sa unang pagharap sa media ng pamunuan ng Ateneo de Manila University, inanunsyo nito ang pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Kimpo sa universidad at kanilang sports program. The university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them. Hanggang sa open forum, inusisa kung batid ba ni University President Father Bobby Yap ang tungkol sa team building activity ni Baldwin sa Aurora, kung saan pumanaw ang kanilang players na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa pagkaalam ko, itong mga team building na lumalabas sila, nangyayari na to sa panahon kahit ni Norman Black, kahit pa coach Norman Black noon. So, yung taon na yun. Kay Coach Tab, alam ko na 4, pang-5 bisita na to nila mismo sa lugar na yon sa Aurora. Pang-5 bisita na to nila. So, tradisyon to na hinto lang nung pandemic. Pero ang iba pang tanong tungkol sa team building sa dagat at kung paano ito nauwi sa trahedya, hindi pa aniya handang sagutin ng Ateneo. Magkakaroon ng independent. We don't want to compromise the findings of that. Even we, the whole university, will be answerable to that fact-finding group. So we don't want to preempt any of... Please limit it to the state. Thank you. Bago ang mga pagtatanong ay emosyonal na si Father Yap nang basahin ang kanilang prepared statement sa pagbubukas ng press con. No word in any language is capable of describing this loss. When a young man dies, we mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true, the empty chairs at family dinner tables, and the futures that were supposed to unfold on our playing courts and far beyond them. To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. I am here to say simply and directly,
We are truly, deeply sorry. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko sa kanilang pananahimik at kung bakit hindi rin pinaharap agad sa publiko ang mga involved sa June 8 team building activity sa Aurora. The persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations by the authorities. We recognize that they have their constitutional rights as well, and we intend on respecting those rights. And therefore, we cannot speak on their behalf nor force them to speak at this time. Also, like everyone else, the law affords Ateneo certain rights. If Ateneo exercises those rights, it is not to delay or mislead, but simply because that is how it is under our legal system. Itinanggi rin ng Ateneo na hindi nila inalalayan ang pamilya ng mga namatay. From day one, the university reached out to provide full support to the families. We offered to shoulder all travel costs of Rene's family from Agusan to Manila so that they could be with him. We have also offered to cover all funeral expenses for Divine, including flying his family from Nigeria to the Philippines and back, as well as transportation and expatriation of the body back to his home country. Ang Board of Trustees aniya ng Ateneo ay bumuo ng fact-finding body para magsagawa ng independent investigation sa nangyaring trahedya. So far, all available information and accounts on what happened on June 8 show that it was a tragic accident. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sa Caloocan inaresto ang inang nagbubugaw umano ng 6 na anak online. Ang pinakabata sa mga anak na nasagip, 2 taong gulang pa lang. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagkakuha ng timbre, pinasok na ng NBI Human Trafficking Division ang isang bahay sa Caloocan City sa bisa ng isang cyber warrant. Unang tinarget na i-rescue ang ilang mga batang nasa loob. Nang makaharap ang pakay na ina, todo tanggi siya sa inaakusa sa kanya. Dahil nga nagbebenta kayo ng mga video na may ginagamit ng mga bata sa wala pong ganyan, ma'am. Wala pong ganyan. Sigurado, ma'am? Wala pong ganyan, ma'am. Papakita ko, ma'am. Saan po? Ano po din po namin. Ma'am, nasa inyong Asa yung cellphone mo? Cellphone niyo, ma'am. Nang mabuksan ang cellphone ng suspect at makita ang malalaswang video ng kanyang mga anak, tuluyan na siyang inaresto. Ayon sa NBI, nagsimula ang operasyon sa tip na binigay ng US Homeland Security kaugnay sa mga masiselang videos galing Pilipinas na narecover sa isang inarestong pedophile sa Amerika. Itong mga customer niya, na-meet niya ito sa isang dating app. So kapag naging regular customer niya na ito, lilipat na siya ng platform. Nasagip ang 6 na anak ng suspect, kabilang ang mga edad 2, 5, 7, 10, 12 at 14. Ang gusto live na binobroadcast dito sa foreigner. Traumatic ito dun sa bata at nakapagtaka na yung pagiging nanay nito. Wala pang pahayag ang inarestong ina. Naharap siya sa reklamong paglabag sa online sexual abuse and exploitation of children na walang piyansa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Beyond grateful sina AZ Martinez at Michael Sager sa tuloy-tuloy na suporta ng fans at may nag-organize pa nga ng fan meet for them. Makichika kay Athena Imperial. Reunion para kina AZ Martinez at Michael Sager ang kanilang fan meet. Sabi nila they owe the meetup to their fans dahil matagal na raw silang hindi nagkikita. Hi, finally, may gumawa ng paraan. Kasi Wow! ito, ayaw na ako makita. Charing, joke lang. Ako, sobrang grateful ako for the whole meet and greet. Sobrang nakita ko yung efforts nila just like to save up for this whole meet and greet, to have everyone come over. We are both respectively busy and natutuwa ako that, that's a good problem, right? And she's very busy with her own things. And anyway, I haven't seen her in a while to catch up. I'm so thankful that they put so much effort to this. One of the moments na memorable na nagkasama ang PBB Celebrity Collab Edition batchmates ay para sa self-produced short film ni Michael last year.
It was just really a passion project, and I was thinking of someone I wanted to be partnered up with. And I had really the first one that came to my mind was AZ, a story about two people na muntika na siguro ma-attract sa isa't isa. I mean, well, alam niyo, yung character kasi nung girl doon sa Opposites Almost Attract, ano kasi siya, medyo hard to get, medyo suplada, oo. And sabi ko, I wanna see AZ in that sense na, we're really close na kasi. Sabi ni Michael, hopeful siyang masundan pa raw ang films na gagawin niya. Iba pala na ma-realize mo or ma-experience mo yung na-experience ng prod. Grabe, nakaka-stress din. But siguro because of that way, I'm able to go around all the roles in a setting of film production. And mas na-appreciate ko lalo. Especially now in my serye in Born to Shine, I see the struggles of everybody. Meanwhile, pabalik-balik pa rin si AZ sa Surigao del Norte para sa shoot ng romantic comedy series na Love Siargao na pinagbibidahan ni Alden Richards at Nadine Lustre. Tuwing shoot breaks, na-enjoy niyang lumibot sa isla. My brother is there kasi, my stepbrother is there, so I would go with him. And ayun, I just go to the places that I always go to. There was a time na I just went out alone. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Mga kapuso, karumal-dumal ang sinapit ng isang guro sa Bacolod na hindi umano nagpahiram ng pera sa isang estudyante. Ang biktima, binugbog at sapilitang pang pinainom ng muriatic acid. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sa videong ito, makikita ang mga patak ng dugo sa loob ng isang bahay sa Barangay Alhis, Bacolod City, Biyernes ng gabi, June 12. At sa isang kwarto, tumambad ang duguan at wala ng buhay na lalaki na may mga paso rin sa mukha. Ang biktima, 38 anyos na high school teacher sa Bacolod City. Ayon sa chief tanod na isa sa mga unang rumisponde, nabutan pa nila ang suspect sa loob ng bahay. Pagsulod, nakita iya ang isa katawo nga nagaguyod sa isa man katawo, nagahublas pa. Nasunugid sa kag tido nag-ako man sa nga kinastigo ya anay antis siya ginpainom muriatic acid. Nagtangka o manong tumakas ang sospek. Sulod siya sa CR, kikilagsaka sa sir sa babaw kisame. Nagrinungkado lang atop. That time, why siya siguro gawaan. Pagkadugay-dugay, may nawasak naman nga nawasak ang kisame kay ti metal paring. 3 times na nagsaka sa atop para tadi malagi. Pero na-order siya ng mga pulis. Sa investigasyon, lumabas na bago ang krimen. Pumunta sa lugar ang sospek na isang college student. Nag-inuman pa sila ng biktima. Hindi siya nagakinanglan siya sang kwarta, no? Mahulam siya sa biktima. So isa na sa ginalantaw naton nga ang gulo nga nag-request ini siya sang kwarta sang habang inom sila. Na siya minor, sir, adult na siya. Although bisan ng balon nga estudyante siya, adult na gid siya, so he could decide on his own. May panghuna-huna man siya nga iya. He's 24. So kabalo na gid siya sang sala kag sang tsakto. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect na hindi na nagbigay ng panig sa news team. Nakatakdang isa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Mula sa GMA Regional TV, Eileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. Isinuko ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang 20 sa mahigit 100 armas na nakarehistro sa kanyang address sa Davao City. Nasa kustodiya na ito ngayon ng Philippine National Police matapos isuko ng legal representative ni De La Rosa noong June 11 sa Regional Civil Security 11 sa Davao City ayon sa Civil Security Group. Inisyohan na ito ng acknowledgement receipt at isinailalim sa safekeeping process. Binawi ng PNP Firearms and Explosives Office noong May 27 ang license to own and possess firearms ni De La Rosa at ang registration ng 117 niyang baril. Namataang umaaligid ang 2 barko ng China sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nakatutok si June Veneracion. Habang nagsasagawa ng maritime patrol ang mga air at sea assets ng Pilipinas sa West Philippine Sea, isang Chinese warship ang namonitor di kalayuan. Nangyari ito sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika. Umabot sa 5 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng People's Liberation Army Navy 555 sa BRP Diego Silang. 4 na beses nag-radio challenge ang warship ng Pilipinas.
to PLA Navy Warship 555. This is Philippine Navy Warship 7. You are within Philippine Exclusive Economic Zone, over which Philippines has sovereignty. Your actions are illegal and will be reported and will prejudice our country's relations. Over. Walang sagot na narinig mula sa Chinese warship. Maliban sa warship, sumulpot din ang China Coast Guard vessel number 5304. This is part of our mandate to ensure and assert our maritime rights and jurisdictions. These are the missions of the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard to ensure that we have sovereignty. Bukod sa mga radio challenge, wala namang nangyaring iba pa sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Ang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nagsimula ngayong araw ay tatagal hanggang Biyernes. At hindi malayong sa mga susunod na araw ay muli na namang magpakita ang mga barko ng China. Mula rito sa West Philippine Sea, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Mas mataas ng mahigit 11% ang net worth o yaman ni na Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Mans Carpio nitong 2025 kumpara noong 2024. Base yan sa kanilang Joint Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ang paghimay ng GMA News Research sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio para sa taong 2025, mahigit 98 million pesos ang idineklara nilang net worth. Mas mataas ng mahigit 11% sa idineklara nilang net worth noong taong 2024. Pagdating sa total assets, nasa mahigit 122 million pesos ang idineklara ng mag-asawa. Tumaas ng halos 25%. 81 million pesos sa kanilang assets ay real properties, habang 41 million pesos naman ang personal properties. Dalawang bagong property ang nadagdag sa mag-asawa noong 2025. Isang condominium na may parking slot sa San Juan City at isang commercial building sa Davao City. Tumaas naman ang halaga ng motor vehicles sina Duterte at Carpio. Walang itinalang cash on hand at cash in bank sa SALN ng BICE, pero may 16 million pesos siyang idineklara sa ilalim ng others item. Sa isang interview noong Abril, sinabi ng abogado ng BICE na si Attorney Michael Poa na sa SALN mula 2019 hanggang 2024, hindi nilagay ni Duterte ang cash nito bilang cash on hand dahil lumped o isinama na umano sa ilalim ng others. Pagdating naman sa liabilities, pareho nang nagdeklara sina Duterte at Carpio. Di gaya noong 2024 kung saan si Carpio lang ang may creditors. 24 million pesos ang idineklarang liabilities ng mag-asawa nitong 2025. Mas mataas kumpara sa liabilities sila noong 2024. 10 business entities naman ang idineklara ng mag-asawa. 8 ang idineklara ni Carpio habang 2 ang kay Duterte. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Another achievement unlocked kay Barbie Fortesa na mapabilang sa generations of leading actors ng isang magazine. Bunga raw ito ng dedication at punctuality ni Barbie sa kanyang craft na for sure ay magagamit niya rin sa upcoming series with megastar Sharon Cuneta. Makichika kay Athena Imperial. Proud si Barbie Fortesa na mapabilang sa generations of leading actors ng isang fashion and lifestyle magazine. Sabi ni Barbie, pangarap daw talaga niyang makilala bilang isang mahusay na aktres. I'm not here to be a celebrity. I am an actor. And this is proof. For someone who really wanted to make a mark in this industry, for her passion for acting. Now, parang na-acknowledge yun, yung dream ko na yun. As a professional actress, mahalaga para kay Barbie ang punctuality at pagrespeto sa oras ng mga katrabaho. Naging viral pa nga ang triggered interview kay Barbie ukol dito.
Paglilinaw ni Barbie, 2013 pa raw nangyari ang insidente. Time ba nag-approach sa'yo na ako ba yun? Wala. Actually, wala. Kasi I don't think alam nung, yes. Pero again, Diyos ko po, ang tagal na po nun. And it was all forgiven na. Kasi nga, na-address na rin siya right after. Nung nalaman nila na nawala na ako sa set, in-address nila agad, tinawagan nila ako agad, they apologize. Pinaghahandaan na ni Barbie ang family drama series na Honor Thy Mother, kung saan makakasama niya ang idolong si Sharon Cuneta. Barbie shared why she is a fan of megastar. She was never your stereotype bida. Na pag may ganitong line, ide-deliver niya ng umiiyak. Minsan hindi. Minsan mas quiet. Minsan hindi nga siya iiyak eh. Pero tagos. So mas yun, yung complexity of delivering dialogues, of creating your character. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Mga kapuso, ilang araw nang mahina at hindi umaabot sa Pilipinas ang epekto ng habagat, pero ilang araw na ring inuulan ang ilang bahagi ng bansa. Yan ay dahil pa rin sa easterlies na nakaka-apekto ngayon sa silangan ng Visayas at Mindanao. Ang iba pang panig ng bansa pwedeng makaranas ng localized thunderstorms o yung mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga pero bago magtanghali, unti-unti na yang tataas. Kasama sa mga posibleng ulanin ng Northern at Central Luzon, Mindoro Provinces, Palawan, Calabarzon, ilang bahagi ng Bicol Region, Antique, Negros Occidental, pati ang Samar at Leyte Provinces. Sa mga kapuso natin sa Mindanao, bukod sa posibilidad pa rin ng aftershocks, maging alerto rin sa tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, bandang tanghali at hapon, tumataas ang tsansa ng ulan kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung may lakad. Mga kapuso, hindi basta aftershock, kundi isa na namang malakas na lindol ang muling yumanig sa Mindanao pasado alas 5 ng hapon kanina. Magnitude 6.2 yan na ang epicentro na itala po sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa PHIVOX, iba pa yan sa mahigit 6,000 aftershocks na inatatala kasunod ng magnitude 7.8 noong nakaraang Lunes. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Provincial Hospital ng Sarangani Province kaninang umaga para alamin ang kalagayan ng mga pasyente na nananatili sa itinayong tent sa labas ng ospital. Dahil sa tinamong pinsala ng ospital, sa labas na muna ginagawa ang mga medical procedures. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ng 2 patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Pinuntahan rin ng Pangulo ang Malapata National High School na nasira ng magnitude 7.8 na lindol noong isang linggo. Sa General Santos City, inalam ng Pangulo ang estado ng bawat LGU na apektado ng lindol sa isinagawang situation briefing, kasama ang mga alkalde at opisyal ng LGUs na lubhang naapektuhan ng lindol. Ang Department of Human Settlements and Urban Development magbibigay ng 30,000 pesos na financial assistance sa may-ari ng 11,000 na totally damaged na bahay. Binigyan din ng hanggang ngayong araw ang mga local government units para makapagbigay ng listahan para sa financial assistance na target na simultaneous payout ngayong weekend. Siniguro ng Pangulo ang tulong ng national government sa mga apektadong LGUs. Naglaan ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga apektadong LGUs. Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake. So Sarangani and Jensan will receive 50 million, South Cotabato, Sultan Kudarat 30 million, Davao Occidental and Glan 20 million each, Zamboanga will get 15 million. Mayroon pang pondo para sa iba pang apektadong LGUs. Mabibigyan din sila ng 3 hanggang 10 million pesos. Sa ilalim naman ng LGSF, maglalabas tayo ng 50 million kaagad
para sa pagpaayos ng mga government building sa isang ospital, kagaya sa Alabel at saka sa Glan. Pagsisikapan rin daw mapasok ang mga isolated na mga lugar upang mahatira ng tulong gamit ang helicopter o idaan sa dagat. Kasabay ng mayat-mayang pagpatak ng ulan, ang halos walang tigil na pagtangis ni Maria Luz sa Barangay Patoco, Sarangani Island sa Davao Occidental. Umaasa pa rin siyang mahanap pa ang kanyang anak at inang natabunan ng lupa. Isang linggo na mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pero pahirapan ang paghahanap dahil sa mga aftershocks. Nakabantay rin ang ilang kaanak ng mag-uuling na naiulat na nawawala sa Barangay Maan sa Tibuli, South Cotabato. Pero ang search and retrieval operation na pagpasyahan ng itigil ng mga otoridad. Delikado na kasi ang paghuhukay dahil hindi na matatag ang lupa at posibleng magkaroon muli ng pagguho ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato. Samantala, ipinaliwanag ng FIVOLCS ang nangyaring pag-angat ng seabed sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Hindi dapat sila magpanik dahil ang coastal uplift ay isang epekto ng lindol na nangyari na. Yung pag-angat ng lupa ay again naganap kasabay ng main earthquake at tinatawag natin ng co-seismic uplift. Nangyari ito nung biglang nag-release ng naipong stress ang Cotabato Trend. Wala naman daw dapat ikabahala at hindi rin kailangan ng relocation. Mula sa GMA Regional TV, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Pinag-aaralan ng gobyerno ang paghahain ng pangalawang arbitration case laban sa China, ayon sa isang maritime law expert. Sa gitna yan ng mga aktibidad ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si Dano Tincungco. Sa Marine Domain Awareness Flight ng Pilipinas na isinagawa kanina sa Bajo de Masinloc, na-monitor ang barko ng Chinese PLA Navy, isang research vessel na humihila sa isang movable platform at ilan pang service boat ng China. We also saw the service boat towing the floating barrier. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that was that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering. Na-monitor rin ng Philippine Coast Guard ang dilaw na buoy na unang namataan doon noong Oktubre. At isang itim na buoy at antenna-like structure at barko ng Chinese Coast Guard 25 nautical miles mula sa San Felipe, Zambales. The floating movable platform is being utilized by the Chinese research vessel in conducting an illegal marine scientific research inside Bajo de Masinloc. As to the real intent of the Chinese government, we still don't know. We have to go back in 1995. Ang sabi nila, when they took over Panganiban Reef, it was only an ordinary Filipino fishing, it's an ordinary fisherman shelter. And then right now, fast forward, it is now one of the biggest military base of the Chinese government. Nauna nang sinabi ng Chinese Embassy na nagsasagawa nga sila ng marine research sa Bajo de Masinloc sa Baygiit na naayon lang daw ito sa kanilang sovereign rights. Pero muling nilinaw ng PCG, labag ito sa UNCLOS at kailangan daw maghain ng diplomatic protest. It has always been concerning, the presence of the Chinese maritime forces. China doing an illegal MSR without the authority of the Philippine government means that they are violating our sovereignty and sovereign rights. We really need to, as what the DFA said, we really need to file diplomatic protest. Ayon kay maritime law expert Jay Batombakal, pinag-aaralan ngayon ng gobyerno ang paghahain ng pangalawang arbitration case laban sa China. Admittedly, dahil ang issue dito ay sovereignty, medyo malaki yung parang obstacle sa ngayon. Hindi basta-bastang nadadala sa korte yung mga issue ng territorial sovereignty. Pero pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. No? Pero para kay dating Solicitor General Francis Hardelesa, kung maghain nga ang gobyerno ng pangalawang arbitration case laban sa China, malaki ang tsansang maipanalo ito ng Pilipinas. Kasama si Hardelesa sa legal team ng gobyerno ng Pilipinas na naghain ng unang arbitration case ng bansa laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2013.
Dagdag niya, dapat daw mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang magtulak sa paghahain ng kaso. Ang kaigihan, ang strength o ang lakas ng kaso natin ay magmula doon sa una nating ipinanalo. So, mali po yung haka-haka na baka matalo pa tayo. Paano ka po matalo? Nanalo na tayo sa unang kaso. Subalit ang kulang lang ang pagdulog ng kaso. Ngayon, bakit ba ayaw ng administrasyon na mag-file ng kaso? Kaso lang yun eh. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Malungkot na inanunsyo ni Sparkle star Ashley De Vera ang pagpanaw ng kanyang ina ngayong hapon. Sa magkasunod na post, sinabi ni Ashley na mahal niya ang kanyang ina at mamimiss niyang paghawak sa kamay nito. Nitong Abril lang nang ibinahagi ni Ashley na nakikipaglaban ng kanyang ina sa stage 4 lung cancer. Posibleng maharap sa reklamong indirect contempt o obstruction of justice ang mga opisyal ng Ateneo basketball team. Kabilang po si Coach Tab Baldwin. Kaugnay pa rin ang pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan ay kung hindi na naman sisiputin ang pagpapatawag ng CIDG ng pulisya tulad po kanina. Nakatutok si Marisol Abduraman. What I can say right now is this investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation. Homicide o hazing na ang tinutumbok ng investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo basketball team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Due diligence was not exercised. Kabilang sa pinahaharap ngayong araw, si Tab Baldwin pero hindi siya sumipot. Kaninong utak talaga? Right now, all direction pinpoints doon sa head coach. Thanks, sir. Thank you, sir. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. Ang head ng athletics department ng Ateneo at mga abogado ang nagpakita kanina. Muli raw ipatatawag ng PNP-CIDG ang mga opisyal ng Ateneo basketball team na hindi sumipot ngayong araw. Ito'y para magbigay linaw nga sa nangyaring insidente. Kung di pa rin sumipot, ay sasampahan sila ng reklamong indirect contempt o obstruction of justice. Hindi rin niya sinipot ang pagpapatawag ng Department of Labor and Employment o DOLE para hanapan siya ng alien employment permit. Dumating naman ang kanyang abogado, pero ang dala lang ay alien certificate of registration. Hiniling na ng CIDG na ilagay siya sa Immigration Lookout Bulletin. May hiwalay na sabpi na laban sa kanya ang National Bureau of Investigation o NBI. Kabilang sa inaalam ng CIDG ay kung bakit sa beach nag-team building lalo't hindi pala pinapaliguan ng beach kung saan nasawi ang dalawa ayon sa lokal na pamahalaan. Inaalam din kung bakit mula sa harapan ng resort ay lumayo pa ang training. Ipinatawag na lahat ng nakasama sa training bilang resource person. Have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? Inaalam din kung pasok ang ginawa nila sa ipinagbabawal ng anti-hazing law ng Pilipinas o yung physical o psychological na pagdurusa ng isang bagong kasapi para makapasok sa isang fraternity o organisasyon. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na ang Ateneo basketball team ay autonomous at pinatatakbo independently ng isang foundations, ang Smart Communications. Sa kumpanya umano nakarehistro ang sasakyang sinakyan ni Coach Baldwin papuntang Aurora. We will be issuing subpoenas sa SMART to help us shed light also. We will see po sa course ng investigation. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Smart Communications. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Pinag-uusapan ng impeachment prosecutors kung magmo-motion silang bawasan ang bilang ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte na sa ngayon ay 16. Anila, 22 na lang ang mga senador
na nakakalahok sa mga aktibidad. Nakatutok si Jonathan Anda. Inihatid kanina sa Senado ang pre-trial brief ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. With this, nababawasan po yung pagtatalunan ng dalawang kampo during the trial. If they admit our offer for stipulation, it means it need not be proved. But if they deny our offer for stipulation, then it means it has to be proven during the presentation of evidence. Laman din ng pre-trial brief ang listahan ng mga ebidensya ng prosekusyon, pati na listahan ng mga testigo na aabot na raw ngayon sa lagpas 30. Ngayong hapon, isinumite na rin sa Senado ng defense team ni Duterte ang kanilang pre-trial brief. Around 60-something pages. As much as possible, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present and also documentary evidence that we are looking to present. Sa June 18, Webes, ang pre-trial conference. Ito ang unang pagkakataong maghaharap ang prosecution at defense team. The defense lawyers and in fact the Vice President are expected to be there at the pre-trial conference. So kung ano man ang nakalagay po sa pre-trial brief namin, makikita nila yon. Sa June 18 din hihilingin ng prosecution sa impeachment court na Filipino ang gamiting lingwahe sa trial para maintindihan ng nakararaming Pilipino. Hiniling na rin nila sa liderato ng Kamara na magkaroon ng sabayang pag-translate ng trial sa maraming local dialects. We want the entire nation to walk with us. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos. Pag-uusapan naman daw ng prosekusyon kung magmomosyon sila sa impeachment court na bawasan ng threshold na 16 votes para i-convict ang vice-presidente. Sabi sa saligang batas, para ma-convict ang isang impeachable officer, kailangan ng 2/3 ng boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Pero paniwala ni Luistro, hindi 24 kundi 22 lang ang base number ng mga senador ngayon. Nagtatago kasi si Senator Bato de la Rosa at arestado naman si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kung magbobotohan ngayon, sabi ni Luistro, 22 lang ang senador at ang 2/3 nito, 15 boto lang para makonvict si VP Sara. Sabi sa Plunder Law at saka sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag na-filean sila ng kaso, suspended din sila sa pagiging senador. So what function are we expecting them to discharge? While there is the suspension, they are not considered as members of the Senate. And if you are detained, if you are in hiding, the question is, are you representing the interest of the Filipino? When in fact you cannot attend because of your personal dilemma. Sabi kahapon ni Senator Ping Lacson, 24 senators pa rin ang baseline nila at 16 votes pa rin ang conviction threshold na tinitignan nila. Pero pwede naman daw magmosyon ng prosecution at defense na ibaba ang threshold at dedesisyonan ito ng impeachment court. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Inalis sa pwesto ang tauhan ng National Police Commission o NAPOLCOM na nanutok ng baril sa isang TNVS driver sa EDSA. Sa nakunang video, kitang napatakbo ang TNVS driver matapos bumunot ng baril at magmura ang pulis nang magkasagian sila sa bahagi ng EDSA northbound lane ADB exit. Agad nakahingi ng tulong sa mga tauhan ng MMDA ang TNVS driver at inaresto ang NAPOLCOM personnel na umunoy nakainom. Kanina, iniharap siya sa media. Kinondena ng NAPOLCOM ang insidente at nag-sorry. Isinailalim na anila ang tauhan sa Administrative Holding Unit habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Una nang sinabi ng biktima na desidido siyang magsampa ng reklamo. Umiiyak namang humingi ng paumanhin sa motorista sa kanyang pamilya at sa hanay ng NAPOLCOM ang inarestong personnel. Para po sa aking pamilya, na siyang unang nakaramdam ng bigat ng aking pagkakamali. Patawad, higit sa lahat po sa ating Bisaya po. At buong institusyon ng NAPOLCOM, ang aking pinakamataas na paghingi ng paumanhin. Fierce and fresh si Jillian Ward sa kanyang new look at fit physique. Mas marami pa raw siyang gustong i-explore now that she's 21.
Makichika kay Athena Imperial. Barbie personified. Yan ang peg ni star of the new gen Jillian Ward sa kanyang recent set of IG photos. Sa TikTok, 2.5 million views na and counting ang look na yan ni Jillian, featuring her blonde hair and her curves. Nakapansin-pansin kahit nakasimpleng tank top at jeans lang. Serving angel energy naman si Jillian sa isa pang post kung saan naka-white one-piece siya habang nasa pool. Angat na angat ang fit physique ni Jillian sa kanyang morning dip. At slay rin kahit iba ang hairstyle. Speaking of slay, talaga namang Jillian ate and left no crumbs sa pagdalo niya recently sa isang ball. Ang inspo ng kanyang look. Gusto ko po kasi ng timeless lang na piece. More than magpa-impress, mas gusto kong mag-enjoy. Pero more than her looks, mas marami pa raw aamangan kay Jillian Ward. Isa na dyan ang first solo concert niya this July 31. May concert po ako this July 31 sa New Frontier Theater. Sa shows naman po, abangan na lang po nila yan. Ngayong 21 na siya, mas marami raw gustong i-explore at subukan si Jillian. Gusto ko iba-iba yung ginagawa ko. Gusto ko po talaga na mas lumawak pa po kumbaga yung experience ko sa industry. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happening! At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.